Hello guys, again this is Eve and now i-share ko sa inyo yung travel experience namin going to Pangasinan. So umalis kami ng bahay around 12 noon from North Caloocan, dadaan kami ng Meycauayan para makatagos sa NLEX. Then ayun, we stop over nga pala guys para magpagas and tuloy-tuloy na yung biyahe namin para mag-SLEX and TPLEX. Advice ko lang sa inyo, bumili na kayo ng food nyo sa mga madadaanan yung drive-thru bago mag-TPLEX kasi ginagawa pa lang yung drive-thru nila. And dahil lunch na nga kami umalis at hindi na kami nakapag-lunch, so nung time na nakaramdam na kami ng gutom, ayun, walay, tiis-tiis talaga kami. Although may convenience store naman sila, kaso syempre gusto pa rin ng since lunch nga, so kanin talaga. Yun, we decided nga na mag-stop over sa unang fast food na madadaanan namin, which is yung Chowking sa Paniki Tarlac. After nga namin mag-lunch, tuloy-tuloy na yung biyahe namin papuntang Pangasinan. So, our estimated time to be arrived in Alaminos is around 6 p.m. since 4 hours lang naman yung travel time from Manila. And welcome to Alaminos City of Pangasinan. So, as you can see guys, medyo traffic ngayon dahil may concert si Bamboo sa Alaminos Plaza. So, hindi nga kami na-inform. Di sana nanood muna kami, di ba? Charot. Finally, we are here at Rustic Hotel. So, dito muna kami mag-i-stay. Hindi ko pa sure kung ilang nights kami or ilang days kami rito. Pero, ayun, at least, nakarating din. So, we are now in Alaminos. Here at Rustic Crown Hotel. Smile, Bobby! Smile! Tingnan niyo dito! Yan! Good morning! So, we are now at the Alaminos Plaza and today kami mag-island hopping sa 100 Islands of Pangasinan. By the way nga pala guys, free yung parking nila dito and malawak. So, safe na safe yung mga cars nyo or yung mga service nyo. So, guys, I'll give you the idea. Here are the expenses of our island hopping sa 100 Islands. First is the registration fee. Day tour is 100 pesos and overnight is 160 pesos. For the environmental fee, day tour is 60 pesos and overnight is 120 pesos. Meron din sila rito entrance fee or IPFAF, which is 30 pesos, same price kung overnight kayo, and insurance fee na 10 pesos. So, important reminders guys, the 100 Islands has a basura mo, iuwi mo policy. So, bring your trash at home. So, upon registration, magbabayad ka ng 200 pesos for the deposit and ibabalik naman nila sa yon once na sinurrender mo yung basura mo or yung trash bag na ibibigay nila sa'yo. I love the concept and definitely people must be responsible for their trash naman talaga, diba? To protect our mother nature. Siya nga pala guys, free dito yung 5 years old children and below and may 20% off din sila for PWD and senior citizens. Please take note that these discounts are implemented or environmental fee and entrance fee only. So, hindi kasama yung registration fee. Also, insurance is effective for 24 hours only. Boats naman guys, small boats, 1 up to 5 passenger, 1,400 for 3 tours and 3,000 pesos for overnight. Medium boat, 6 up to 10 passengers, 1,800 pesos and 3,800 for overnight. Large boat naman nila is 11 up to 15 passengers na 2,000 pesos and 4,500 pesos naman for overnight. So, first stop namin guys is dito sa Pilgrimage Island. Ito mo makikita sa tuktok is merong chapel at malaking statue ni Jesus. So, may two-way nga pala yung pag-akyat. So, kung gusto mo magpenitensya gaya ko, dito kayo dumaan sa 1,400 steps lang naman at paakyat baba.
Pero kung gusto nyo naman makasave ng time at dahil nga mag-island hopping pa kayo, doon na kayo dumaan sa kabila, which is 130 steps lang. Hindi naman nakakapagod, kaya uupo muna kami rito para magpa-picture-picture. So, ayan, tamang posing lang kami. O, diba? 1, 2, 3. Dito pa nga lang sa part na to ay napapabilang na ako kung ilang steps na yung nahakbangan ko or yung nalaktawan namin. So nga pala guys, may sumunod sa aming bata para warningan kami. 130 doon, 1,400 dito. Tapos papaba pa ako. Ano Bobby? May comfort room kaso walang mineral water. Doon pa sa taas, no? Diyan, ito to? O hindi, doon pa. Ayoko na mga kareren at magbida-bida, lalo pa at may bitbit akong bata. So, ayan, napagdesisyonan ko na bababa na lang kami dahil wala pa kami sa kalahati. Nakakapanginig talaga siya ng tuhod. Actually, the best to para sa mga taong sanay mag-hiking. Ha? Hindi ko lang sure ha. Pero ayan, nakakapagod siya at nakakahingal. Tapos wala pang tubig. At ayan, so since alam kong hindi naman natin malilibot ang buong 100 islands, magpapalipad na lang ako ng drone. Alam niyo ba guys na ang pilgrimage ay isa sa 7th major islands nila dito at bukod dito is yung Governor's Island na kilala sa pinakamataas na zipline na nasa 546 meters ang taas. Kaso nga lang ang availability nito is prior notice. But don't worry guys kasi meron din naman silang zipline sa Lopez Island na nasa 345 meters ang taas at yung rate naman nila is same lang sa Governor's Island na nasa 250 per jump. Meron naman sila sa Quezon Island na 120 meters ang taas at ang rate naman nila is 100 pesos per jump. Nag-o-offer nga pala sila dito ng jet ski at ang rate naman nila is 1,000 pesos. Good for 1 to 2 person na. Also, the banana boat na minimum of 6 packs and 15 minutes mo namang ma-enjoy. Ang rate naman nila is 250 pesos per packs. Marami kayong water activities na pwedeng gawin like snorkeling, fish feeding, diving, at marami pang iba. So, may enjoy nyo talaga ang island hopping dito sa 100 Islands of Pangasinan. Ang pang 5th major island naman nila is the Virgin Island and the 6th is itong Marcos Island kung saan dito pwede kayo mag-diving, aakyat kayo rito sa taas at mag-jump kayo dito sa loob ng cave. Disclaimer guys, medyo mapanghinga lang gawa ng may mga bats sa loob. Pero kung hindi naman kayo masalan, for the go. Also, dito sa Marcos Island, nag-offer sila ng paluto at may mini sari-sari store din sila. Although, medyo pricey nga lang since tatawid pa sila ng dagat para bumili ng stocks para sa mga paninda nila. Another disclaimer guys, since isa sa pinaka-major nila ang Marcos Island, maraming tao ang nagpupunta at nag-i-stop over dito. So, expect nyo na napunuan at first come, first serve ang rentals at paluto nila dito. So, I suggest na bumili na lang kayo ng isda sa port. Bukod sa fresh na, hindi nyo na kailangan maghintay para sa availability ng service nila dito. Mag-ask na lang kayo sa tour guide nyo na dalhin kayo sa Old Scout Island. Bukod sa onti lang yung mga taong nagpupunta doon, pwede kayong magluto or kung may dala naman kayong food, doon nyo na lang kainin, hindi pa maingay at hindi pa crowded. So, after nga namin mag-late lunch, 4 PM, umalis na kami at dumiretso na dito sa Mikasa campsite para mag-car camping. Ang rate nga pala nila dito is 1,000 pesos per car for overnight. At ito, tuwan-tuwa nga ang puso ko sa mga brittle starfish na nakukuha niya sa mga bato-bato. Guys, ang ganda ng beach nila dito sa Patar. Bukod sa mga corals at starfish, halatang napakasagana ng beach na to dahil sa malulusog ang mga sea urchins nila dito. Ito nga ako at enjoy na enjoy manguha ng malalaking sea urchins.
don't worry guys, kasi safe naman maligo sa Potter Beach at itong mga sea urchins sa bandaroon ko pa nakuha. To be honest guys, hindi ako marunong magbiak nitong sea urchin, basta tinatanggalan ko lang siya ng mga tusok-tusok and then kukunin ko lang yung pinaka-meat niya o yung uni. Then yun, lalagyan ko na siya ng suka para kinilaw. So imagine guys, sa Manila or sa mga Japanese cuisine, nabibili natin siya ng mahal pero dito pinupulot lang. At ayun, tatanggalin ko lang yung mga tira-tirang niyang tusok-tusok at tuhugasan gamit lang yung tubig dagat. And then, hugasan ko rin naman siya ng suka. Siguro mga 2 hugas ng suka. And then, tsaka ko siya ibababad sa suka. Lasa. Sarap. Melts in your mouth nga eh. Ang alas ma? And the next day after nga namin sa Potter Beach, dumiretso naman kami rito sa Bolinao 3. Actually, merong Bolinao 1, Bolinao 2, and Bolinao 3. Kaso, ang advice sa amin, since may dala kaming bata, dito na lang kami sa Bolinao 3. Alam niyo ba guys, na dito nalunod yung drone ko. And so far, as of now, gumagana pa naman siya at buhay na buhay pa naman siya. So, hindi ko alam kung waterproof ba to si DJI Mini 4 Pro na drone or sadyang hindi lang talaga siya na-damage. Actually, 15 minutes ko siyang hinanap dito. As in talaga seasoned to the max. At ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda ang Bolinao 3. At ayun lang guys, so nag-enjoy naman kami sa travel namin sa Pangasinan at sana nagustuhan niyo tong video ko. Thank you so much for watching. Bye!